Sa araw po ito ay pagpalain po nawa tayo ng Diyos. Tayo po ay mag-aaral sa aklat po ng Lucas 16 verse 19 hanggang 31 po yata ito. 31. So 19 hanggang 31 verses. Ilang verses tayo? 30. At isa sa mga papag-usapan po natin dito ay yung salita na ito. Kung ilang beses po nyo itong nabasa, ilang beses po nyo itong nabasa, hindi na po ito mahirap para intindihin po natin ito. Kaya nag-advance po tayo na ang mga text natin ay pauna ng mabasa po natin. Kaya ito pong title po natin na ito, dito tayo magka-concentrate. Yung title po natin na yan, na baka sila ay pupunta sa lugar na ito. Yung salita na yan ay salita po yan ng mayaman. Ano ba? Salita po yan ng mayaman. At liban dyan, kunting pagpapakilala po sa title na. Liban dyan na ang salita ito na baka pupunta sila sa lugar na ito. Ay ito na yung ang dahilan nito ay ang salita ito na mayaman ang dahilan nito ay pangalawang request niya ito kay Abraham. Pangalawang request niya. Ang unang-unang request, humihingi po siya ng tubig. Tama po ba nung nabasa niyo? Humihingi siya ng tubig. At ang pangalawang request niya ay ito po. Ito po yung dahilan doon sa pangalawang request nung mayaman. Baka pupunta sila dito. Ngayon, para makilala natin pang tuloy-tuloy, ito. Tingnan natin ang introduction ng Panginoong Jesus dito sa ano yung story? Yung kwento ng Panginoong Jesus dito sa mga Pharisees, sa mga mangangalan niya, yung mga Pharisees na yung mga prophetos. Isla. Ano yung mga prophetos? Yung mga sakim sa mga bagay-bagay, material at sa mga financial na bagay. Sakim sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ito ang isang kwento para sa kanila. I don't know kung ito ay para sa atin din yan. Try natin. Dito natin kung palarin po tayo, ay unang masasagot natin, mamaya sa tanong na ito ay bakit ayaw itong mayaman na mapunta ang mga tao ito doon sa kanyang napuntahan. Kung palarin din tayo, makapagpatuloy tayo, ano yung remedy ng mayaman na kanyang paraan para yung mga tao sinasabi niyang baka pumunta sila dito. May mga remedy dyan. At isa rin dito, nung pagka pinansin niya, bakit ang mayaman nandun? Ano po? Di ba magandang mabigyan natin ng tanong kung bakit yung mayaman nandun? Sige po, magpapatuloy tayo at kaunting pagpapakilala po dito sa kwentong ito. Ang sinasabi po ng ating Panginoong Hesus sapagkat nagkwento po siya para maging warning ito sa mga sakin at mga niya sa Lucas 16. Now let's start in verse 19. Ito po ang pagpapakilala ng Panginoong Hesus dito. Saka natin mabibigyan ng pansin yung title natin. Mayroong isang mayaman. Ito na ang introduction ng Panginoong Hesus sa kwento. There was a certain rich man. Ipinakilala ng Panginoong Hesus ang mayaman na ito. At ang mayaman na ito, ang sinasabi ng Panginoon ay sa damit pa lamang ay mayaman na. Hindi katulad ngayon, nasa damit, makikita mo mayaman.
Pero sa katotohanan, wala siyang kakayanan. May mga taong ganyan eh, yung mga mayayabang. Sa damit, pinapakita mayaman. Pero sa katotohanan, wala siyang kakayanan. Pero ito, sa damit pa lang, mayaman. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen. At lipat dyan ang sinasabi ng Panginoon Jesus, araw-araw, nabubuhay siya ng sagad. Yung gusto niya, yung nagagawa niya. And there, sanctously every day. Ganun yung pagpapakilala ng Panginoon sa mayaman. And isa pong tao ulit ang kanyang ipinakilala. And there was a certain beggar. At ang pangalan niya ay ang agpalpala mga dahil ni Lazaro. Hindi pinangalanan ang mayaman. Pero itong mahirap na tao ang pinangalanan. Yung namamalimos, ito si Lazaro. Na everyday naman dinadala ng kanyang mga mahal sa buhay doon sa gate ng mayaman. Which was laid at his gate. Hindi po malusog ang beggar na ito. Marami siyang sugat sa katawan. Ano yung sa Tagalog yung gadbit? Galis. May skin disease po siya. At alam niyo kung bakit nandito siya? Sabi ng Panginoon doon sa bahay ng mayaman. At ang sinasabi ng Panginoon Jesus dito ay upang ang nais lamang niya ay makakain. Kahit doon lang sa nahuhulog, sa table ng mayaman. He decided to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Dahil marami siyang sugat sa katawan, nandun yung aso ng mayaman, binibilaan ng kanyang mga sugat. Hindi siya malusog na tao. Kulang siya salat siya sa lahat dahil isa siyang pulubi. Verse 21, and nandiyan na po ang pagpapakilala ng Panginoon sa mga taong papag-usapan natin. 22. Dumating ang pagkakataon, hindi natin alam kung kailan ito nangyari sa kanilang buhay. And it came to pass that the beggar died. Unang namatay ang pulubi at it was carried by the angels in the Abraham bosom. Namatay ang pulubi, kinuha siya ng anghel, ng mga anghel, at dinala doon sa tinatawag na Abraham bosom. Sa piling ni Abraham, malinaw po yan. Sa piling po ni Abraham. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. Pagka namatay ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam papuntang langit. Hindi ka makakalipad dahil kaluluwa ka lang. At ang anghel ang bahala po dyan. The rich man also, the good also, ang mayaman ay next, namatay din. At nung namatay ang mayaman, siya ay, ano ito ba? Inilibing ko siya. At tiyak ko din naman, dinala siya ng mga anghel. Verse 23, yung napuntahan ng si Lazarus ay napuntahan din na mayaman. Pero, separated po sila ng lugar. Ano po? Kung gusto niyo makilalang mabuti kung lugar na ito ang sinasabi ng Panginoon Jesus, may video po tayo dyan na ang title ay anong pagkakaiba ng hell at ng lake of fire. Nandun po yung videos na yan. Kaya hindi na ako magbibigay pa ng maraming detalye tungkol dito sa lugar na ito. And hell, ayon dito, ang napuntahan ng dalawa ay ang impyerno. Sa Spanish o sa Latin ay impyerno. Sa English ay hell. At alam natin yung lugar na yan. And in hell, he lift up his eyes
being tormented, and set Abraham afar off, Lazarus in his bosom. Tignan nyo ang lugar na ito. Ang sinasabi ng Panginoon, ang napuntahan bilang dalawa ay ang hell, impyerno, ang kanilang napuntahan. Pero divided po ito, alam natin, right? Divided ito ng napakalalim na hindi ko na bangin. Malalim. At nung makita, tignan niyo mabuti brother, isa na rin ang ibibigay kong tanong dito na sasagutin ay yung lugar na ito. Dahil ang lugar na ito ayon kay Abraham at noong kay mayaman ay isa lamang yung description na kanilang binigay. I-describe ko nila kung anong uring lugar ito. Brethren. Tignan natin, brethren, bakit yung title natin ito ay lumabas. Para hindi tayo malito. 24. Na makita niya itong si Lazarus, sa 23 nakita niya, at ang agad-agad na kinausap niya rito ay si Amang Abraham. At ang sinasabi niya sa 23, when the rich man lift up his eyes, being in torment. Naghihirap siya doon. At nakita niya sa Abraham doon sa malayo, at itong si Lazarus. Malayo malaki po. At siya ay sumigaw dahil napakalayo ang kanilang pagitan. 24, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. And said Lazarus, that they may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this place. Ito na ang unang request. Ipadala mo nga dito si Lazarus para may tubig doon kay Lazarus. Pero doon kay mayaman, walang tubig. Kahit isang-saw lamang niya, ito, at ilagay niya sa aking tongue. Ang dahilan ay kasi naghihirap ako sa lugar na ito. For I am tormented in this, sa apoy na ito. Pero ang sinasabi ng Panginoong Jesus dito ay ganito, sa kanyang kwento. Dahil ang sinasabi ni Amang Abraham, anak, alalahanin mo sa haba ng panahon mo, lifetime, right? Natanggap mo lahat yung gusto mo. Sa buhay mo, natanggap mo lahat ang mabubuting bagay. Kaya, hindi na ako magbibigay ng bagay sa ikabubuti mo. Tanggap mo na lahat yan. Samantalang si Lazaro, pawang hindi mabubuti ang kanyang natatanggap. Kaya naman siya ngayon ay inaalim naman siya ngayon. At liban dyan, kaya hindi kita mapagbigyan ng sinasabi ni Abraham, ayon sa kwento ng Panginoon, mayroong malaking pagitan natin dito na ang mga nandyan na hindi pwedeng pumarito, marami sila doon, marami din sila dito. At yung nandito, hindi rin pwedeng pumunta riyan, kaya hindi, siyempre, hindi kita mapagbibigyan. Isang rason yan, yung natanggap mo na lahat ng mabubuting bagay. At saka, hindi pwedeng ikaw ay pumunta rito at kami ay pupunta riyan. At dahil nga hindi nga pwede, ayon doon sa mayaman, at talagang hindi pwede. Then he said, ito na yung pangalawang request, I pray therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Ipadala mo na lang si Lazarus doon sa bahay ng aking ama. Bakit? Sapagkat meron akong 5 kapatid pa roon para sabihin ni Lazarus doon sa aking mga kapatid para hindi sila makapunta dito. Kanyang request para mabuhay muli itong si Lazarus at sabihin niya ang kapatid yun nandun naghihirap, may ganitong lugar, naghihirap siya ngayon.
para hindi sila makapunta dito. Iyon ang kanyang dahilan sa pangalawang request. Mag-resurrect si Lazarus para siya ang mag-preach. Para hindi makapunta dito ang kanyang 5 mga kapatid. Pero si Abraham, ang sinasabi niya rito ay nasa kanila ang mga prophets. Nasa kanila si Moises. Kaya mo na lamang na si Moises, ang mga prophets, ang mag-preach sa kanila. Abraham, sige, they have Moses and prophets, less than children. Kaya mo makinig yung mga kapatid mo sa kanila. Pero sinasabi ng mayaman, nangamapnod, satisfied. At ang sinasabi, ay, hindi po, ang Abraham, pagka may muling na buhay at pupunta doon sa kanila, baka magsisi sila. Sabi naman ng Panginoon ng ating amang si Abraham, kahit pa, merong mabubuhay na muli mula sa mga patay. Hindi rin magre-repent siya. Ano po? Hindi na lang hulugan na hindi sila pupunta dito pagka may nabuhay na muli. Hindi totoo yan. Sinasabi ni Abraham. Ang pangarap nung mayaman ay baka pupunta sila dito. Kailan napunta dito ang mayaman? Diba? Maganda ito. Kailangan napunta dito sa lugar ng paghihirap. Napunta ang mayaman na ito at si Lazarus pagkatapos na sila ay namatay. Amen? Let me read. Kung nagsusulat kayo, magandang itanong niyo yan at magandang isagot ninyo. At sinasabi niya na 22, and it came to pass that the beggar died, and also the rich man died. Mapupuntahan mo ang lugar na ito pagkatapos mong mamatay. Ang lugar na ito, bakit ayaw ng mayaman na mapunta dito ang kanyang mga kapatid? Sapagkat ang lugar na ito ay wala dito sa ibabaw ng lupa. Nasa ilalim po ito ng lupa. The lower parts of the earth. Ephesians chapter 4 verse 9. Doon sa kalagiman ito. Hindi ito pwedeng i-advertise o i-vlog na kayo, puntahan natin yun, hindi siya katulad ng lugar na dito sa daigdig. Walang katulad ang lugar na ito. Tignan nyo ang paligid puro tubig, hindi ba? Hindi katulad noong sinasabi nito. Ito, yung sa likod ko, di ba maganda? Oh. Hindi po yan. Walang katulad na lugar ito na maaari mong isabihin sa inyo. Punta kayo rito. Sikapin nyo, punta kayo rito. Diba? Itong mayaman, sabi niya, baka pupunta sila dito eh. Ayaw ng mayaman. Napuntahan na niya ang lahat ng magandang lugar, pero itong napuntahan niya ay hindi na niya pwedeng dalhin pa ang kanyang mga kapatid. Dinala ng mayaman ang kanyang mga kapatid, ang kanyang pamilya sa magagandang mga lugar. Kung may magagandang lugar na nag-i-Islam, dito walang Islam. Kung doon sa Everest na napakataas na sinisikap na marating kahit alam nilang kamatayan nila ito, nakakauwi sila. Liban na lang doon sa mga namamatay. Dito hindi ka na makakaalis pa. Dahil dito, kung malalamig ang mga lugar, dito digdig, ito naman ay napakainit. Kung may hangin man doon, mainit pa rin. Dito sa lugar na ito, kung bakit ayaw ng mayaman na mapunta ang kanyang mga kapatid dito, ipinasisilip dito ng Panginoong Yesus ang lugar na ito, brethren. Tignan nyo ang lugar na ito. Ang lugar na ito ayon doon sa mayaman ay sa verse 23, and in hell, he lift up his eyes, being in torment. Naghihirap siya doon sa impyerno. Naghihirap siya doon. Kaya kahit papano, mag-request lamang siya, isausaw lang ang kamay ni Lazarus. Ang lugar na ito ay hindi pwedeng anyayahan ang mga sagway. Kundi sinisikap ng mayaman, baka pupunta ang aking mga kapatid dito.
ba pupunta mahal natin sa buhay doon, brethren? Baka. Ayaw ng mayaman. Dahil kung may mga lugar na kakaiba, mas kakaiba ito. Dahil ito ay lugar ng paghihirap. Hindi ito lugar ng pasyalan na mare-refresh ka. Ayaw doon sa 23. Pagdating mo sa 24, and they cried and said, muling inilarawan ng mayaman, Father Abraham, have mercy on me. Ang lugar na ito ay wala nang puwang nakaawaan ka ng Diyos. Wala nang awa na darating sa tao sa lugar na ito. Wala nang request pa ng tao na pwedeng mangyari dito. Walang magpapadala. Ang mga chicas ay hindi pwedeng papasok dito. Walang gadget na papasok dito. Naiwan niya lahat ang kanyang mga kayamanan. At ang sinasabi niya sa 24, para palamigin niya ang aking dila. Hindi na yung, kahit hindi na siya makainom, basta malagyan lamang ng tubig ang kanyang tang. Walang tubig doon sa kanyang lugar. Dahil ang sinasabi ng mayaman, for I am tormented in this flame. Sa apoy na ito'y naghihirap talaga ako. Pagdurusa ang lugar na ito. Dito sa daigdig, anuman ang ating nararanasan na ayaw natin, hindi maikumpara ang lugar na ito. Amen? Walang ganung apoy dito. Doon, maapoy ang lugar na ito. Mula. At wala nang pagkakataon pa sa lugar na yan. Ito yung lugar kung saan aanihin ng mga tao ang bawat gawa na kanilang mga ginawa. Itong lugar na ito. Alam natin doon sa verse 20, I'm so sorry. Sa Revelation 20, when I'm mistaken, 20. Nung binuksan ang mga aklat sa huling paghukom, nung binuksan ang mga aklat, pagdating ng araw, bubuksan yung aklat ng mayaman na nasa impyerno. Dahil ang impyerno, yung hell, dadalhin pa doon sa dagat-dagatang apoy. At ang mga nandoon, ayon kay Juan de Villaverde, bubuksan ng Diyos ang kanilang mga aklat. May aklat ang bawat tao. At doon sa mga aklat na nakasulat sa bawat gawa ng mga tao, doon nakakatulan ng Diyos ang mga tao doon sa kanilang mga sariling aklat. Pagka nandun sila sa lake of fire, o kung nandito, nandoon ang maraming tao ngayon sa impyerno, ito ay dahil sa kanilang mga gawa na nakasulat doon sa kanilang mga aklat. Kaya naman sinasabi ko sa inyo, brethren, ang lugar na ito ay lugar ng anihan, ng mga ginawa ng mga tao na nakasulat sa kanilang mga aklat na hindi pa na i-open sa kanila. Kaya magkakaroon, no, sinasabi ko, kaya magkakaroon ng huling paghukom para patunayan lamang ng Diyos na dapat lamang ang mga tao ay nandoon sa impyerno, na dapat lamang ang mga tao lake of fire. Dapat lamang dahil nakasulat ito. Walang masisisi ang tao na sino mang tao na kanyang katabi, kundi ang kanyang sarili. Ang huling paghuhukom, ang magpapatunay na ikaw ay nararapat lamang sa impyerno at doon sa lake of fire. Lugar ito ng anihan kung ano ang ating itinanim. Kung ano ang ating ginawa. Kaya ayaw. Talagang ayaw ng mayaman ang kanyang kapatid ay pupunta sa lugar po na yan. Medyo kalilimutan bago marating ng tao ang impyerno. Mamatay muna siya. Hindi katulad ng unang panahon doon sa Numbers na may inihulog ang Diyos na buhay doon sa impyerno. Nung nagbukas ang lupa, ang daming mga tao ang inihulog ng Diyos doon sa impyerno.
Pero ngayon, mamatay muna ang tao bago siya makarating dito. Bakit ayaw? Bakit ayaw ng mayaman na mapunta ang kanyang kapatid dito? At bakit nandoon yung mayaman? Ang mayaman, kung bakit siya nandoon, at ito rin ang magiging dahilan kung bakit ang kanyang mga kapatid ay pupunta doon. Alam niya ito. Kaya nagre-remedyo ang mayaman na ito na sana huwag mapunta. Ang dahilan kung bakit ang mga tao ay pupunta doon sa kinaroroonan ng mayaman. Hindi yung kinaroroonan ni Lazarus. Kinalimutan nila ang Diyos nung sila ay nabubuhay. Nung sinasabi ng awit, lahat ng lumilimot sa Diyos, pupunta lahat sa impyerno. Awit. Sa haba ng kanyang buhay, kinalimutan niya ang Diyos. Naaalala man niya ang Diyos, ngunit nakakalimutan niya ang Diyos. Hindi niya sinusunod ang Diyos. Doon sa mga awit, inawit ng mga awit ang dahilan kung bakit ang mga tao, ang mayaman, ay napunta sa impyerno. Verse 17, chapter 9, the wicked shall be turned into hell. Ang masama, pupunta sa impyerno. At lahat ng bansa na lumimot sa Diyos, lahat ng mga tao na lilimot sa Diyos, pupunta sa impyerno. Minsan nga, nag-warning ang propetang si Moses na huwag nilang kalilimutan ang Diyos. Ang mga Hudyo ito. Sinasabi niya sa Deuteronomy chapter 8, tingnan niyo ang warning ng kanilang propeta. Nakalimutan ng mayaman na ito ang warning ni Moses. Ano ba ang warning ni Moses sa kanila noon? Na huwag nilang kalilimutan ang Diyos. Kaya kahit ikaw ay lahi ni Abraham, kahit sabihin mong ama mo si Abraham, wala nang pagkakataon pa. Kahit sabihin man ni Abraham, anak ko, lahat ng araw mo na ginugol mo, ipawang ang kaligayahan mo lamang. Kinalimutan niya ang Diyos. At ang sinasabi ni Moises sa kanila noon, ngunit kinalimutan ng mayaman. Chapter 8 ng Deuteronomy. Babasahin ko po ng Tagalog itong mga pa. Pagka, ang sinasabi niya rito, pagka nandun ka na, ito ang mga utos na sinabi ni Moses sa kanila noon. Verse 7, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng isang mabuting lupa. Verse 7, chapter 8 ng Deuteronomy. Ang lupa na ibibigay ko sa iyo, ito yung message doon sa deserts, ay binubukalan ng tubig. Maging ang mga bundok, ang mga ilalim nito ay may mga tubig. At aani ka ng marami sapagkat nandiyan ang mga maaari mong anihin. Verse 8, ang mga trees ay magbubunga ng marami. Lahat verse 9. Kaya naman marami kang kakainin sa verse 9. At ang mga bato na ay pawang mahalagang mga bato ang nandiyan sa Israel. Verse 10, pagka ikaw ay nakakain ng maraming pagkain, dahil maraming pagkain yan, ay pasalamatan mo Diyos. Dahil binigyan ka ng lupa na napakanda. Pasalamatan mo Diyos. Mag-ingat ka lamang. Verse 11, baka makalimutan mo ang Diyos. At hindi mo hindi mo pagsunod sa kanyang mga utos at ang kanyang mga kahatulan, baka makalimutan mo siya. Yung tinuturo ko sa araw na ito ang sinasabi ni Moses. Baka mapusod ka o magkaroon ka ng mga ganda mga bahay na nagtitirhan sa lugar na yun ni aking ibibigay. At dadami ang iyong mga halipan. At ang iyong mga ginto ay dadami. Dadami ng dadami yan. At pagkatapos niya sa verse 14 ay
magkakambog ka. Magiging lastog kang tao. Then thy heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Verse 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He giveth thee power to give wealth, that He may establish His covenant. Kaya pagka yumaman ka, huwag mong kalilimutan ang Diyos na nagbigay sa inyo. Nung yumaman ang mayaman na ito, kinalimutan ng Diyos. Napasalamatan at sundan ang kanyang mga utos. Nandoon ang mayaman. Wala sa kanyang puso ang hanapin ng Diyos na nagbigay sa kanya ng kayamanan. At natitiyak niya na maging ang kanyang mga kapatid na pinagyaman niya ay ganun din ang kalagayan ng kanilang mga puso. Kaya ninanasa niya kahit doon sa lugar na hindi na angkop para tumanggap ng pabor mula sa Diyos, ay ninanasa, inilabas niya ang gusto niya na sana'y huwag mapunta sila dito. Ito'y wala sa isip natin na sana'y huwag mapunta ang ating mga mahal sa buhay doon sa lugar na yun. Dahil minsan nakakalimutan talaga natin na may ganitong lugar. At kung mayroong mang nakatali sa ating isip ng ganitong lugar, wala sa isip natin na baka talagang pupunta sila dito. At ang remedyo lamang ng mayaman para hindi makapunta ang kanyang mga kapatid ay yung preaching ni Lazaro. Pero ang sinasabi ni Abraham, may mga guru doon. Ang mga guru ito at mga mensahero andyan sa Moses at nandiyan ang mga prophets. Para ang gusto ng mayaman ay para magsisi sila. Look, 16. Verse 28, for I have 5 brethren, that He may testify unto them, lest they also come into this place of torment. 29, Abraham saith, nasa kanila si Moses at ang mga prophets. Hayaan mong pakinggan nila sina Moses at ang mga prophets na tagapagturo. Pero nagpupilit ang mayamang ito dahil ayaw niyang mapunta ang kanyang 5 kapatid. And he said, not Father Abraham, but if one went them from the dead, they will repent. Dahil ang kanyang mga kapatid, katulad niya, walang repentance sa kanilang puso, sa kanilang mga kasalanan. Napunta ang mayaman na ito dahil walang pagsisisi. At tiyak mapupunta ang kanyang mga mahal sa buhay dahil walang pagsisisi. Dahil ang mga preaching about Christ sa kanilang panahon, sa Old Testament, ay hindi nila pinapakinggan. Ang teaching ng mga prophets, ang teaching ni Moses, ay tungkol kay Jesus na darating upang mamatay para sa kanilang kasalanan. At dahil nalaman nila ito na si Jesus ay darating para mamatay, sana'y sinampalatayanan ito ng mayaman na si Jesus ang bubura sa kanyang kasalanan. Pero hindi niya pinakinggan ang pagdating ni Jesus para mamatay para sa kanya. Hindi siya nag-repent. Dahil ang remedyo lang, brethren, ito na yung remedyo na gustong mangyari ng mayaman. Ang mag-resurrect ang isang tao mula doon sa lugar na ito at mag-preach. Pero hindi. Ang sabi ni Abraham, kahit pa may galing dito, talagang hindi magre-repent yun. Brethren, ang remedy para ang ating mga mahal sa buhay na hindi pupunta rito, pakinggan nyo. Dahil hindi na ito lingid sa inyo, brethren. Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas.
Kaya nandiyan si Jesus, namagitan si Jesus sa Diyos at sa tao. Na si Jesus ay namatay. 1 Timothy chapter 2 verse 4 and 5. Si Jesus lamang, ang kanyang kamatayan lamang, ilalalim lamang ng mga tao noon sa Old Testament na darating at mamamatay itong si Jesus para sa kanila at para din sa atin. Ngayon ay darating ulit siya. Kaya ilililisin ulit natin patuloy ang ating buhay. Darating ulit siya. Paghandaan natin ang kanyang pagbalik. Hindi upang mamatay ulit si Jesus, kundi kukunin niya ang bawat totoong taong nagsisi. Naman, walang kabanalan ng kanyang pamilya. Kaya naman tinitiyak niya, pupunta sila roon. At ang kanyang design, huwag sana silang pupunta dito. Maganda ang kanyang ninanasa, ngunit hindi na yun yung panahon. Naubusan na po siya ng panahon. Dahil lang kanyang ginawa. Yung sana'y maibigay niya yung panahon niya para makita ng kanyang pamilya ang tunay na buhay ng walang hanggan. Ang tunay na pagsisisi ay ginugol lamang ng mayaman na ito doon sa kanyang nais. Nagpakasasa doon sa kanyang gusto. Hindi niya hinanap ang Diyos na nagbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Material na bagay, nakilala siya doon sa panahon na yan. May kapangyarihan siya. Ngunit nakaligtaan ng mayaman yung katuruan ni Abraham na ang sinasabi niya sa chapter 8, man shall not live by bread alone. Ang tagal na nakaturuan ni Moises yan sa verse 3. Sinasabi niya sa mga Hudyo, ang tao hindi lamang mabubuhay sa tinapay, kundi kailangan may isang parte sa buhay natin, doon tayo kakain, walang iba ang salita ng Diyos. At inulit ito ni Satanas na mahulog ulit si Jesus. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Ngunit ang mayaman, ang nasa isip niya ay pagkain, inumin, at kasuotan. Nung yumaman ito ay lalong napakalayo ang kanyang puso sa Diyos. Nasundin niya ang Diyos. Kinalimutan niya sa buong buhay niya ang Diyos. At yung igugol niya sana sa kanyang mga mahal sa buhay para makilala nila ang tunay na daan ng kaligtasan ay hindi niya ito naibigay. Dahil sa iba na ibaling ang kanyang pananagutan sa kanyang mahal sa buhay. Anong meron dito, Pastor? Warning ito sa atin, sa ating mga obligasyon, sa ating mga mahal sa buhay, na sana'y huwag magpunta sila dito sa lugar na ito. Dahil mayroong daan na tila matuwid sa tao. At ito ang natatakap ng mga tao. Ngunit doon sa dulo noon, ayon kay Haring Solomon, ay kapakamakan lamang. Natakap ito ng mayaman. At na-influensyahan niya ang kanyang buong sambahayan. Ngunit kung magremedyo na ang mayaman, ay wala na siyang pagkakataon pa na ipadama at ipakita ang kanyang pagpapakalaga sa kanyang mahal sa buhay. Minsan, sakala nating nakikita, sakala natin nararamdaman at naiisip yung makalagang bagay pagka wala na tayong panahon pa. Pagka wala na tayong kakayanan pa. At pagka sa hindi na tamang lugar pa, saka natin naiisip ang mga makalagang bagay pala ay mawawala. Ngunit pagka dumating ang isang tao sa lugar na ito, mawawalan na lahat ng saysay. Yung mga bagay na nais ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil sa lugar na ito ay wala ng pabor pang makukuha ng isang tao. There is no chance in this place. Always, day and night, they are tormented. Day and night. Kaya sinasabi ko sa ating mga apo, pagkatapos na wala na ako, mga apo, sikapin yung huwag kayong pupunta sa impyerno. Lagi kong sinasabi yan sa kanila. Inulit-ulit ko bilang mga panahon.
Pagka mamatay na ako, anak, ako, sikapin mo huwag kang pupunta sa hell. Opo, Lord. Kaya sinasabi ko sa kanila, magbasa kayo ng mga Bible. Sige, basa. Kahit nakabisuot na, uy, gagatak na susuga. Magbasa kayo ng mga Bible. Magbasa kayo. Dahil, ito yung panahon na meron tayong magagawa para sa kanila. Hindi katulad ng mayaman, wala na siyang kapangyarihan pa. Wala na siyang influensya pa. Kundi, noong iniwan niya ang kanyang mahal sa buhay, ibang buhay ang kanyang ipinamana. Ang karangyaan na wala sa Diyos. Minsan sinasabi natin sa ating mga kapatid, ayaw kong iparanas sa iyo, ate, yung naranasan ko noon. Diba? Anak, hindi ko ipaparanas yung aking naranasan noon nung ako ay bata. Yun yung mga pagtatalaga natin sa ating sarili. Sa ating mga parents, ayaw kong maranasan mo, inang tatang yung naranasan ko na maghihirap. Ang gusto kong hindi maranasan ng yung naranasan ko, ayaw kong maranasan nila. Yun ang sinasabi ko sa Diyos. Ayaw kong maranasan nila yung naranasan ko. Naranasan kong walang Diyos. Naranasan kong hindi sinusunod ang mga payo ng aking mga magulang. Naranasan ko talagang nabuhay ako sa aking nais. Kung inyong naririnig yung awaiting gawing handog, yan yung totoong buhay ko. Yung gusto ko lamang yung aking sinusunod noon. Hindi ko alam na nasasaktan ko talaga pala ang Diyos. Huwag nating iparanas sa ating mga mahal sa buhay na minsan at napakahabang panahon na wala tayong Diyos. At pagka wala ka ng Diyos, wala ka ng pag-asa. Pagka wala ka ng Diyos, alalahanin mo, talagang wala kang hope. Doon sa inaasahan mo, wala kang pag-asa. Pero pagka may Diyos ka, bakit may problema? Ay mayroong? Anong mayroon? Pag-asa. Pag-ibig. At kung mayroong pag-ibig na tinaranasan, ay laging mayroong pagkakataon. Para hindi talaga tumatama. Huwag mong subukan dito, masisira. Huwag mong subukan pumunta rito. Kaya sinasabi niya, baka pupunta sila rito. Masisira ang buhay. Brethren, ang remedyo lamang niya ay ang tamang pagsisisi. Mahalaga ang salita ng Diyos. Kung gusto mong mayaman na magsisisi sila at huwag sila mapunta rito, huwag mo kalilimutan ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nagsikap po siya para iiwas tayo roon. Amen? Kaya magsikap din tayo para sa atin at para sa ating mga mahal sa buhay. Baka mawalan tayo ng pagkakataon din. Ang sinasabi nga ni David, I am so sorry si Moises, nasa kanila ang salita ng Diyos. Nasa kanila ang mga tagapagturo. Huwag niyo sayangin ang mga araw na ito na nagtuturo tayo. Huwag niyo sayangin yung mga salita na binibigay namin in advance para basahin niyo. Ito ang magiging para ma-avoid natin, ito yung remedyo, para maiwasan natin ang lugar na ito ay ang salita ng Diyos. Dadalhin tayo ng salita ng Diyos sa tamang pagsisisi. Dahil kung babagsak tayo, muli babagon tayo sa tunay na pagsisisi. Samantalahin at meron tayong kakayanan ngayon. Nagawin ito sa ating sarili, nagawin ito para sa ating mga mahal sa buhay. Right? Huwag kong kalilimutan na pagka nandiyan ka na, hindi ka na makakalis doon. Kung ang Everest mapanganib, mas panganib ko. Hindi ka na talaga makakaalis doon. Dito tayo magtatapos, brethren. May maikili lamang pala ito. Kaya, ang payo ay iniiwan ko ito, brethren. Habang may kakayanan tayo, na ipakita yung dapat para sa kanila, at gawin ito para sa atin,
tungkol doon sa kanilang kaligtasan para huwag silang mapunta doon. Dahil ayaw naman natin iparanas sa ating sarili ito. Huwag kayong mainggit doon sa pagka nagbabasa kayo. Yung sa mga Facebook, may mayaman dahil doon sa kanilang mga pag-vlog, mga mayaman. Ang sweldo nila ay million every month. Huwag kayong mainggit doon. Huwag po. Baka ito ay maging sanhi na makaligtaan natin yung ating pananagutan sa ating sarili at saka pananagutan natin sa ating mga mahal sa buhay. Baka pupunta sila doon. Lest also come into that place. Dahil nandun na po siya. Iilayo natin ang ating puso sa kayamanan na maaring sisira doon sa maganda nating simulain na pinasimulan ng Panginoon Hesus, yung pinabanan na niya tayo. Pinatawad na niya tayo. Hindi lahat ng tao ay pinatawad ng Diyos. Kaya pagka pinatawad na tayo ng Diyos ay mayroong, nanamunan. May pag-asa. Totoo yung pag-asa natin na binigay ng Panginoong Hesus. Ituloy po natin yan para sa ating mga mahal sa buhay. Sinabi nga ni Jesus sa kanyang mga disipulo, pagsikapan yung tahakin ang makitid na daan, makipot na pintuan. Pagsikapan niya. Kailangan ng pagsisikap natin, brethren, sa buhay natin. Kasi pagka nandun ka na, wala nang silbi pa ang pagmamalasakit. Dahil hindi na yan yung tamang panahon at hindi na rin yan yung tamang lugar doon sa bagay na yan. Dahil ang panahon niya, nawalan siya ng panahon. Ngayon, mas marami patiyak yung panahon natin. Tignan nyo yung sinasabi ni Solomon, pagka nandiyan ka na sa lugar na yan. Let me read that. Saan ba yun? Itry ko lang sa Ecclesiastes. Baka makalimutan natin eh. Nagbigay na ng warning itong si Haring Solomon sa Ecclesiastes. Chapter 9. Sapagkat, verse 4, for to him that is joined to all the living, there is hope. Pagka ikaw ay nasa kalagitnaan pa rin ng mga taong buhay may pag-asa. For to him that is ibibigay pag-ibig ng mayaman sa kanyang mga mahal sa buhay, also their love, their hatred, their envy, wala nang saysayan, and now perish. Neither had they anymore a portion forever in anything that is done under the sun. Wala na silang bingay pa dito sa ibabaw ng lupa. Ano yung wala nang bingay? Wala na silang bahagi. Isang oray agatang-atang kahanamakan daytan. Kanumlatan. Sayang jay itlog na dinudwang. Kinanto mo lang tinangisin ng utong. Ibagang to ang mabibisin na una yung inang. Hindi, wala na siyang bahagi pa. Dahil hindi na pwedeng lalabas pa siya doon. At ang sinasabi noon, pagkatapos ng tao ay mamatay, ang susunod doon ay paghukom. Amen? Pagkatapos mong mamatay, hihintayan mo na lamang na ilalabas ka ng Diyos doon at doon huhukumang ka sa huling paghukom. Baka pupunta ang ating mga magulang. Kaya ang gawin natin, brother, panalangin natin ang ating mga anak, saka maging pasensyoso kayo sa inyong mga anak. Maging pasensyoso kayo sa inyong mga kapatid at sa inyong mga magulang. Dahil hindi lang lamang anak, kapatid ang mga bangad, pati magulang, bangad. Nagbabangan! Ano talaga? Kaya, may lugar kasi dito na maaari nilang mapuntahan. Baka pupunta sila. That's why we are engaging ourselves in prayer. Tinatalaga natin ang ating sarili sa panalangin sa kanila. Sinasabi ko, patawarin mo po ang aking pamilya. Ano man ang kanilang nagawa, ang aking asawa, ang aking mga anak, ang aking mga apo, sa buong maghapon, patawarin mo. Patawarin mo po kami. Maawa ka sa amin. Hindi kami malalakas na tao, hindi kami marunong na tao. Ngunit dahil pagka naaawa ka, mabigyan mo po kami ng pagpapatawad sa mga pagkakamali, maaabot namin
yung gusto mong mangyari sa aming buhay. Dahil may naghihintay talaga na lugar na ito. Sa sino mang hindi talaga seryoso na nagsisisi at kilalanin na si Jesus ang kanyang kabanalan. Tiyagaan lang po natin ang ating mga mahal sa buhay. Kung talagang nagmamakal tayo, maging tahimik lamang kayo na kanilang nakikita dahil yun ang ating maipapamana one day. Na pagka wala ka na, makikita nila ito at magiging sarukod nila ito sa kanilang paglalakbay din. Salamat. Pagpalain mo kayo.